Occidental Mindoro Region 4B o Mimaropa. Capital Mamburao. Founded November 15, 1950. Area 5,866 square kilometers. Population 525,354. Saglitang bisita lang sa Bigolandia at magbabalik din agad tayo sa Mimaropa region for the next 2 episodes dahil dito naman tayo sa Mindoro Island at uumpisahan natin sa west side. Ang western o occidental Mindoro ang nasakop sa mas malaking area ng buong Mindoro Island na nakapwesto sa ibaba ng southern Tagalog region ng Luzon. Kaya Batangas ang pinakamalapit ditong lalawigan lampas ng dagat. Sa gawing silangan makikita ang mga karehiyon nitong Marinduque at Romblon. At sa timog kanluran ay ang Busuanga Island, parte ng Palawan. May mga iba pang isla ang sakop ng probinsya sa hilaga at sa timog. Ang Lubang ang pinakamalaki at napapalibutan pa ito ng Cabra, Ambil at Golo Islands. Sa ibaba naman ay ang Ilin at Ambulong. At hindi kita dito sa mapa pero about 40 kilometers away kanluran ng main island ay nakapwesto ang Apo Reef Natural Park na nasa Occidental Mindoro din ang jurisdiction. Sa anyong tubig, Mindoro Strait ang tawag sa nasakop ng majority ng karagatan ng lalawigan. Parte ito of course ng West Philippine Sea. Sa hilaga ay Verde Island Passage ang napagitan sa kanila ng Batangas. At itong maliit na golpo sa ibaba ay ang Pandarocan Bay. Binubuo ng 11 bayan ang probinsya. Lahat ito ay munisipalidad pa lamang. Ang kabisera na Mamburao surprisingly ay pumangatlo lang sa population count dahil ang San Jose sa timog ang pinakapopulado. Sakop din ito yung 2 isla sa ibaba. Ang pinakamalaki namang land area ay no surprise ang Sablayan sa gitna. Ang iba pang bayan sa main island ay ang Paluan, Abra de Ilog, Santa Cruz, Calintaan, Rizal at Magsaysay. Samantala ang mga isla sa norte ay pinaghahatian ng 2 bayan, ang Lubang na may smallest land area at ang Looc na siyang least populated naman. Ang concentration ng kabundukan sa pulo ay nasa gitna, and I mean concentrated. Tila nagsisilbi na din itong boundary ng 2 lalawigan, pero ang majority ay napunta sa occidental side, although ang highest point sa isla ay napunta sa kabila. Siyempre maraming nabuong mga ilog dahil sa topographyang ito. Ilan dito ay Busuanga at Lumintao na nagsisilbing boundary ng Rizal sa magkabilang dako. Ang Sablayan naman ay may Mongpong at Tamnay, samantala ang nahahati sa Mamburao at Santa Cruz ay ang Pagbahan River. Ang pangunahing airport ng Occidental Mindoro ay nakapwesto hindi sa kabisera, kundi dito sa timog sa may San Jose. Well, meron ding Mamburao Airport, pero non-operational na ito sa ngayon. Ang Lubang Island ay may sarili ding paliparan. Pero mas common pa din na option ang Bay Sea. Kung magagaling ng Luzon, nandyan ang Batangas Port. Ang kabubukas lang a few years ago na Port of Abra de Ilog ang may direct line dito. Samantala, ang Port of San Jose at ang Port of Santa Teresa na Magsaysay ang daungan para sa mga pupunta sa isla ng Ilin. May isang kumpletong kalsada naman ang napalibot sa buong isla ng Mindoro, kaya ito na ang nagsisilbing main highway ng probinsya. Pero hindi basta-basta ang road trip palibot, dahil posibleng abutin ng mahigit 10 oras para maikot ang kabuuan nito. Maraming naniniwalang ang pangalang Mindoro ay nanggaling sa Spanish word na Mina de Oro, meaning minahan ng ginto. Pero mukhang malabo ito at posibleng nabuo na lang ang kwento after the fact dahil hindi naman kilala ang Mindoro sa ginto. Ang mas kapanipaniwala ay nanggaling ito sa salitang Minolo o Minuro na nakita na sa mga lumang dokumento bilang pantukoy sa isang lugar sa isla bago pa dumating ang mga Kastila. At sa sobrang kilala ng lugar ay ito ang ginawang sentro ng formal na sakupin ng mga Kastila ang pulo. Di malaon ang Minolo ay naging Mindoro dahil sa mispronunciations ng mga Kastila at ito na ang itinukoy sa buong isla. Obviously, noong una ay isang jurisdiction pa lang ang buong isla at actually ang Lubang ay sarili ding encomienda noon. Ngunit ilang taon lang ang lumipas ay pagsasama-samahin na ni Miguel Lopez de Legazpi ang parte ng Batangas, Lubang at Pindoro Island sa isang korehimientong may pangalang Bonbon. At slight correction from the Marinduque episode, pero ang Mindoro at Lubang pala ang kumabit sa mas maliit na pulo sa pagwawakas ng Spanish occupation. Sa pagtaas ng populasyon sa probinsya ay siyang pagdami ng bayan at kasunod na ito ang usapan ng dibisyon. At iyon na nga ang nangyari noong 1950 nang formal na hatiin sa 2 ang Mindoro. Kahit na pang 11 sa largest provinces ay nasa bandang ibaba naman ang Occidental sa population count.
kaya isa ito sa may pinakamababang population density sa mga lalawigan. Dahil sa mass migration noong 20th century, ay majority ng mga Mindoreño at Mindoreña ay Tagalog descent. Kaya naman kinoconsider pa din ito bilang parte ng Timog Katagalugan. Ngunit may significant population din ang lalawigan ng mga Bisaya at Bicolano. Madalas na-attribute ang term na Mangyan para tumukoy sa mga taga Mindoro. Pero actually ito ay para lang sa 8 indigenous groups na matatagpuan sa inland areas. Ang mga grupong ito ay ang Alangan, Bangon, Buhid, Hanunuo, Iraya, Ratagnon, Tadyawan at Tao-Buwid. Ang mga ito ay may kanya-kanyang area sa kabundukan at kaya pinamamahalaan sila ng parehong Occidental at Oriental LGUs, depende sa kanilang tinitirhan. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang mga Mangyan ang original inhabitants ng buong Kapuluan at may ugnayan na sila sa China ilang siglo pa bago dumating ang mga Kastila. Pero maiging linawin na ang terminong Mangyan ay hindi ginagamit ng bawat grupo bilang pantukoy sa sarili o sa grupo nila. Actually, ang Hanunuo lang ang gumagawa noon. Ang 8 kasi ay may kanya-kanyang distinct na tradisyon, kultura at maging lengguwahe. Halimbawa, ang mga Iraya ay kilala sa kanilang paghahabi ng isang uri ng forest vine na tinatawag na nito upang gawing handicrafts. Ang mga Hanunuo at Buhid naman ay may sariling writing system na tinatawag na surat. At although pinapractice ng magkakaibang grupo, ang pagnguya ng betel nut o pagnganganga ay mas common sa mga Alangan people. Ilan sa mga kilalang Western Mindoreños ay si Adrian Francisco, boksingerong nakilala bilang Gintong Kamao, ang painter na si Nestor Abayon Jr. na sumikat nitong mga nakaraang taon dahil sa kanyang hyper-realistic na mga portraits, at ang online Filipino food journalist na si John Sherwin Felix, o mas pamilyar sa karamihan bilang si Localpedia. Ang main festival ng Occidental Mindoro ay ang Arawatan, na nagsisimula sa ika-11 ng Nobyembre at nagwawakas sa mismong founding anniversary, November 15. Nanggaling ang pangalan sa Mangyan word para sa pagkakaisa. Taon-taon tampok sa selebrasyon ang beauty competitions, street dancing, at itong agritourism trade fair. E ano nga ba ang kadalasang produkto ng probinsya? Well, the usual, palay, mais, at nyog. Marami din ditong tanim na saging at papaya. Sibuyas, kamote at kasava naman sa mga gulay at root crops. Dahil lahat ng bayan ay may tabing dagat, syempre mahalaga ding pangkabuhayan dito ang pangingisda. Ilan sa mga nahuhuli sa karagatan ay tulingan, dalagang bukid, pargo, galunggong at iba pang mga sea creatures tulad ng crabs, hipon at lobsters. Para sa mga kilalang delicacies, pinagmamalaki ng mga Western Mindoreño ang kanilang galing sa pagluluto ng adobo. At dahil nga maraming karagatan, ay maging octopus o pugita ay inaadobo din dito. Isa naman sa mga unusual na pagkain ay ang coconut worm o uok, lalo na ng mga Iraya people. Source of vitamins daw kasi ang mga ito. Bilang palate cleanser, madalas na makikita sa mga pasalubong centers, lalo na sa paluan, ang pastillas na gawa usually sa gatas ng kalabaw. Magsimula tayo sa mga kabundukan ng isla para sa ating Natural Wonder section. Ang pinaka-notable ay itong Iglit Baco Natural Park, na actually ay pinaghahatian ng 2 Mindoro, although Sablayan ang may pinakamalaking sakop. Kabilang ang bulubundukin sa mga protected areas ng bansa at isa sa mga ASEAN na heritage parks. Ninomina din ito para makasama sa UNESCO World Heritage Sites noong 2006, pero nasa tentative list pa din ngayon. Isa ang Iglit Baco sa mga tinitirahan ng mga Mangyan at pati na ang hayop na endemic sa isla, ang tamaraw. Sobrang endemic ang scientific name nito ay Bubalus mindorensis. Maiging linawin na hindi subspecies ng kalabaw ang tamaraw. Makikita sa sungay pa lang na mas maikli pero mas mataba ito compared sa una. Mas mababalbon din ito ng konti. Ngunit dahil sa panghahunting at pagsira ng natural habitat ay kabilang sa mga critically endangered species ng tamaraw. Kaya alam nyo na ha. Isa pa ang kapansin-pansing bulubundukin sa skyline ng lalawigan ay ang Devil's Mountain. Ganito ang ibinigay na pangalan dahil sa matatalim nitong peaks na nagmimistulang apoy kung titingnan sa malayo. Pero madalas din itong tinatawag na Angel's Mountain. Siguro as a PR move. Ang Rizal naman ay meron itong malaking rock formation na makikita sa gilid ng kalsada. Sa mga anyong tubig ng probinsya, nandyan ang malinis na Pandurukan River ng San Jose at mga dalampasigan tulad ng Ragara Beach sa Magsaysay at Inasakan sa San Jose din. Siyempre di rin papahuli ang Lubang Island pagdating sa mga white sand beaches. Lastly, for the natural wonders, ang nabanggit na kaninang Apo Reef Natural Park na technically ay parte ng Sablayan.
Katulad ng Iglit Baco ay kabilang ito sa ASEAN Heritage Parks at nasa tentative list ng UNESCO. Nandito ang pinakamalaking contiguous coral reef system ng bansa at pangalawa sa buong mundo. Kaya naman iba't ibang marine species ang maaaring makita dito. Para sa mga man-made wonders, ang pulo ng Cabra na sakop ng lubang ay meron itong abandonadong parola. Sa sablayan ay makikita itong lumang simbahan na itinayo noong 19th century pa. At sa kabisera naman, ang pangunahing pinupuntahan ng mga Katoliko ay itong Nuestra Señora del Pilar Parish Church. Sa Municipal Park ng San Jose ay makikita itong Liberation Monument bilang pag-alala sa mga lumaban at nakapagpalaya sa bansa sa kamay ng mga Hapon noong World War II. At actually ay marami pang makikita sa parking ito. Pagpasok pa lang ay sasalubong na agad itong Welcome Arch at Clock Tower. Sa Mamburao naman ay merong provincial marker na pwede ring mag-picture-picture. Sa magkabilang gilid ay may nakatayong monumento. Ang isa ay tama raw at ang isa ay representasyon ng Mangyan people. Mula sa anyong lupa hanggang sa anyong tubig, Occidental Mindoros got you covered. Ikaw na ang bahala, mamimili ka na lang. Basta na always be respectful sa mga natural wonders na ito, pati na sa mga taong maaaring may ibang tradisyon at kultura kaysa sayo. Tandaan na ikaw lang ang nakikibisita, sila ang nauna. Now you know Occidental Mindoro. Susunod, Oriental Mindoro.